Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Nandito po tayo sa pag-aaral ng mga sitas na ipinagtataloob sa bawat linggo na siyang binabasa, binibigyan ng buhay at pinag-aaralan natin upang ito'y ating matutunan at magamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang una pong sitas ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas sa Kapitulo 19, versikulo 1 hanggang sa 10. Ano po ang sabi? At siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho. At narito, isang lalaki na tinatawag sa pangalang Sakeo, at siya'y isang puno ng mga maniningil ng buwis, at siya'y mayaman. At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya, at hindi mangyari dahil sa maraming tao sapagkat siya'y pandak. Ngayon po, ang senaryo po ganito. Habang ang ating dakilang Panginoon ay dumadaan papasok sa Jericho dahil sa kanyang kabantugan, dahil sa kanyang mga pangangaral ng Ebanghelyo, merong isang lalaki na nagngangalang Sakeo na kumbaga ang tungkulin niya ay isang leader ng mga maniningil ng buwis. Pero gusto niya rin mapalapit sa ating dakilang Panginoon. Pero kahit anong pagsisiksikan niya sa kanyang sarili, hindi siya makalapit dahil unang-una, kahit man siya sa malayo, hindi niya makita dahil siya'y pandak. Kumbaga, wala talagang siyang magagawa. Ngayon po, ito po ay lumalarawan si Sakeo sa kalagayan natin mga tao. Na marami sa atin maihahalin tulad natin kay Sakeo na kahit anong minimithi natin, kahit anong mga hinihiling natin, hindi natin magawa dahil maraming hadlang. Pero may kagandahan ginawa si Sakeo dahil bagamat siya'y nasa kalagayang mababa o pandak at nauunahan siya ng mga tao, hindi niya maabot ng paningin dahil nasa mas matataas sa kanya ang nasa unahan niya, pero meron po siyang ginawang paraan. Ito po ang nakaganda sa ginawa ni Sakeo dahil naghanap siya ng isang ideya o pamamaraan na bagamat hindi niya makita, hindi siya makalapit sa ating dakilang Panginoon, pero naghanap siya ng isang pamamaraan o remedyo para lang makita ang ating dakilang Panginoon. Ang kalagayan po ni Sakeo ay isa siyang mayaman. Kumbaga, sa kalagayan nating tao sa ngayon, ang kayamanan ay tinatawag na isa na dyan yung mga pag-aari. Dahil nung unang panahon, kakunti lamang ang gumagamit ng mga pilak, tansok o salapi. Dahil noon, barter pa ang pamamaraan ng pagbibili. Palitan. Halimbawa, marami kang gulay, ako naman maraming bigas, yung kalahati ng iyong gulay, isaswap mo sa bigas ko para parehas tayo may bigas at gulay. Barter pa ang pamamaraan noon. Dahil po, kumbaga, tinuturuan pa lang ang tao noon na makapagbuwis dahil sa pangunguna ng mga Romano na nagpapatupad na sila ng pagbuwis. Dahil ang nakalagay sa binaryo, walang iba, si Caesar, na siya ang nilimbak doon sa tinatawag na
pangbuwis. Kaya po, nagkaroon na ng mga maniningil ng buwis. At habang lumabog yun, siyempre, meron na rin dapat leader sa mga maniningil ng buwis. At isa na po dito, si Sakeo. Ngayon po, ano ang ginawa ni Sakeo? At kumbaga, sa dami ng taong nakapaligid sa ating dakilang Panginoon, mababa na siya o pandat, hindi pa siya makalapit, pero maganda po ang ginawa niya. Sabi dito, at tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang punong kahoy na sikumuro upang makita siya sapagkat siya'y magdaraan sa daang yaon. Ito po ang kinaganda na ginawa ni Sakeo. Na, kumbaga, ang direksyon ng pagdaraanan ng ating dakilang Panginoon pag ganon, habang naglalakad ang ating dakilang Panginoon dahil maraming mga lumalapit sa Kanya, medyo natatagalan. Si Sakeo, pagamat malilit na hakbang, pero tumakbo siya, magpunta doon sa unahan at umakyat sa puno ng sikomoro. Na alam niya na doon daraan ang ating dakilang Panginoon. Pansinin po natin, si Sakeo, hindi po siya nawalan ng pag-asa. Kundi nag-isip siya ng ideya na kung saan mapansin siya ng ating dakilang Panginoon. Kaya, ang pamamaraan na lang, bagamat maiksi ang kanyang pangangatawan, o isa siyang banda, magaling naman siyang gumawa ng ideya para makapag-akyat doon sa puno ng sikomoro. Para lang mapansin. Pero kung titingnan po natin, ang mga gumagawa lamang noon, yung may normal na pangangatawan. Pero dahil sa siya pandat at nag-aakyat siya doon, siyempre mapapansin talaga siya. Kaya ano ang nangyari? At nang dumating si Jesus sa dakong yaon, at siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, magmadali ka at bumaba ka sapagkat ngayon kinakailangan akong tumuloy sa bahay mo. At kung mapapansin po natin, bakit napansin ng ating dakilang Panginoon si Sakeo? Dahil, kumbaga sa kalagayan ni Sakeo, wala namang maniningil ng buwis na hindi mandaraya. Pwedeng makasingil ka ng labis, halimbawa, kung wala namang computation ng buwis. Halimbawa, sa panahon ngayon, hindi ba humihingi muna tayo ng computation bago tayo magbabayad ng buwis? Dahil iba naman yung taga-assess at iba naman yung pinagbabayaran ng buwis. Kumbaga, pwedeng mangyari na, halimbawa, hindi ka nagpa-assess at nasingil mo ng sobra. Pwedeng mangyari yun. Kaya dito po, napansin ng ating dakilang Panginoon si Sakeo dahil sa kanyang pamamaraan na ang sadya na talaga mapansin siya ng ating dakilang Panginoon. Yan po ay itinutulad yung pamamaraan na dapat kay Sakeo. Nagkagaya natin. Sa oras ng mga kanipitan, ng mga pangangailangan, minsan po nagsasawa na tayo sa kakapanalangin. Pero, gagawa ka ng ideya nang sa ganun mapansin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga kahilingan. Naggumawa tayo ng isang mabuting bagay, isang pamamaraan, upang sa ganun, kasi sa dami-dami ng mga taong nananalangin sa Diyos, gusto mong maging priority yung kahilingan mo, o yung ilinadalangin mo, siyempre gagawa ka ng paraan para mapansin ka ng Diyos. Katulad ng ginawa ni Sakeo, na gumawa siya ng pamamaraan para mapansin siya ng ating dakilang Panginoon. Kaya kung titingnan po natin dito, kaya siya sinabihan ng bumaba. Nung tumingala ng ating dakilang Panginoon, sinabi, magmadali ka at bumaba ka. Dahil po, nararamdaman ng ating dakilang Panginoon na si Sakeo may katapatan sa kanyang kahilingan na walang iba yung pamamaraan niyang makalapit sa ating dakilang Panginoon. Ginawa niya talaga ng buong puso, buong tapang niyang
ipinakita sa mga tao para lamang siya mapansin ng ating dakilang Panginoon. Kaya nang naging reaksyon ni Sakeo nung sinabi, kinakailangan ako'y tumuloy sa bahay mo. At siya ay nagmadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. Naging excitement ni Sakeo na tanggapin ang ating dakilang Panginoon sa kanyang bahay. Sa kabila na siya ay isang makasalanan, isang mayaman, at isang maniningil ng buwis. Ngayon, siyempre, kapag may mga ganong senaryo, hindi may iwasan yung mga chismoso at chismosa. Sabi dito, at nang makita nila ito ay nangagbulong-bulungan silang lahat na nangagsasabi. Siya ay pumasok at nanuluyan sa isang taong makasalanan. Ngayon po, ito po ay isa namang bahagi ng mga tao, ng mga observer, na kung saan ang ginagawa lang humusga sa kapwa. Hindi ba na nangyayari yan sa buhay natin? Na kapag tayo po, may dinalaw tayo, halimbawa, isang grupo ng mga mananamba, dumalaw tayo sa isang may karamdaman, halimbawa, siya ay sugarol, kaya siya naman ay may bisyo, hindi nawawala yung mga chismoso at chismosa sa paligid. Dito nga, ng panahon ng ating dakilang Panginoon, marami ng chismoso na nagbubulong-bulungan. Kumbaga, hinahatulan nila na dapat sana ang ating dakilang Panginoon na matuwid, ang puntahan niya lang yung mga matuwid. Pero bakit ang pinuntahan ng ating dakilang Panginoon, nakipagpanuluyan siya sa isang taong makasalanan na katulad ni Sakeo? Kaya kumbaga yung reaksyon ng tao, hindi katanggap-tanggap sa kanila yung ginawa ng ating dakilang Panginoon na makikipagpanuluyan siya sa isang taong maniningil ng buwis o mga makasalanan na hindi man lamang karapat-dapat na lapitan ng ating dakilang Panginoon. Pero ano ba ang purpose ng ating dakilang Panginoon? Bakit lumapit siya kay Sakeo? Bakit tumuloy siya sa bahay ni Sakeo? Dahil ang sabi niya dito, at si Sakeo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito na Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakaling nakasingil kung may daya sa kaninumang tao ay isinasauli ko ng makaapat. Hindi ba napakaganda yung naging bunga nung mapansin ng ating dakilang Panginoon si Sakeo? Na kumbaga, nagkaroon siya ng pangako sa kanyang sarili. O kaya isang sumpa na bagamat siya ibinibilang ng mga tao na isang makasalanan, pero pagdating sa ating dakilang Panginoon, napakahalaga ang naging papel ni Sakeo, lalong-lalo na kung siya'y merong kapakumbabaang nagpapasakop, nagpapahinuhod sa kanyang sarili, na bagamat siya'y nasa kalagayan mayaman, handa ng isakripisyo ang tinanggap niyang kayamanan, alang-alang lamang sa tinatawag na pag-ibig sa kapwa. Bakit po? Sapagkat naging pangako ni Sakeo ang kalahati ng pag-aari. Hindi niya pinanghihinayangan na ibigay sa mga dukha. Sa panahon natin ngayon, sino ba ang makagagawa noon? Hindi ba na kahit nga pinagtumaan na gabi, ayaw pa natin i-donate? Kahit nga sana yung sobras o labis nating sahod o mga tinatanggap natin, ayaw nating ilimos, ayaw nating itulong. Pero si Sakeo, bagamat sila'y pinagbubulong-bulungan ng mga tao, pero napakaganda po ng ginawa niya. Dahil handa niyang ibigay ang kalahati sa lahat ng kanyang mga kayamanan para ibahagi sa mga dukha. Ibig sabihin, may malasakit din si Sakeo na bagamat siya ay isang mayaman, dahil po nung
makita niya ang ating dakilang nabuksan ang kanyang puso, ang kanyang pag-isip, at umiral ang pag-ibig sa kapwa. Kaya kahit man pinagpaguran niya ang magpundar ng kanyang mga kayamanan, handa niya yung ibahagi sa mga dukha dahil lamang sa kanyang pag-ibig sa kanyang kapwa. Tayo po kayang mga tao, saan kaya tayo doon papapil? Tayo ba ay katulad ni Sakio na naghahanap ng kaliwanagan ng pag-iisip, naghahanap ng isang bagay na masumpungan natin sa ating mga sarili, si Kristo? O tayo kaya ay katulad ng nasa paligid ng mga tao na walang iba, punteriyahin lang yung mga pinagdagawa ng iba? O tayo kaya ay katulad din naman ng ating dakilang Panginoon na mahabagin doon sa mga taong lalong-lalo na yung mga makasalanan na hindi natin itinatakwil. Kaya kung titingnan po natin dito, si Kristo hindi siya nagtakwil kahit mayaman. Dahil wala tayong karapatang humusga sa kahit kanino mang tao. Sabi ng ating dakilang Panginoon, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa makatuwid, nandito tayo sa ibabaw ng lupa, pinagsama-sama. Mayroong mahirap, mayroong mayaman, mayroong may kaya, mayroong kapuspalan. Ibig sabihin, pinag-combine niyan lahat. Dahil kung lahat mayaman, wala nang maglilinis ng inodoro. Kung lahat naman kapuspalan o dukha o mahirap, sino naman ang magpapasahod? Ibig sabihin, kinumbine lang talaga siya. Kaya yung merong mayaman dyan, para siya ang magpipinance para merong ibang babayad sa mga nagtatrabaho. At meron namang mahihirap o mga dukha para siya naman ang gumawa na hindi kayang gawin ng mga mayaman. Yung maglinis nga lang ng puso negra, mahirap nang gawain yun. Pero para sa mga gumagawa noon, ordinaryo na lang yun sa kanila. Kaya po, pinagsama-sama yun ng Diyos. Kaya kung ang mayaman, maging katulad ni Lazaro, na handa niyang isakripisyo ang kanyang mga kayamanan para itulong sa mga dukha, abay, napakapalad ng taong yaon sapagkat handa niyang isakripisyo. Dahil sino man ang nagpayaman sa kanya, siyempre ibabalik niya dun sa mga dukha. Kumbaga, sinishare niya lang yung biyaya. Tayo mo kaya, kapag tayo may labis, may nasa lubong tayo yung dukha o namamalimos, iyan ba'y binibigyan natin o iniiwasan natin? Baka tayo pa natin si Sakio, na kahit na pagtulong sa kapwa hindi natin magawa, mas masama pa tayo kay Sakio. Kung gano'n. Kaya kung titignan po natin dito, hindi niya o hindi ni Sakio pinangihinayangan yung ibahagi niya yung kalahati ng kanyang kayamanan para ibigay doon sa mga dukha. At meron pa siyang isang pangako na sa kanyang trabaho, kung sakali man siya may nadaya, halimbawa, napasobra yung singil, kahanda niya bang bayaran ng ika-4 o maka-4 times 4. Halimbawa, nakadaya ka ng 1,000, nakasobra yung singil mo, ibabalik ko ng 4,000. Ganun po ang naging pangako ni Sakio sa ating dakilang Panginoon. Ngayon, dahil sa pangyayaring yun, at sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Kaya kung titingnan po natin, sa sino man tao na nabuksan ang puso, nagdalang habag, at handang isakripisyo ang sarili alang-alang sa kanyang kapwa, yun po ay isang pamamaraan na dumating na ang tinatawag na pagkaligtas. Sa makatuwid, meron ang kasiguraduhan ang kaluluwa ng taong yaon sa oras na handa niyang isakripisyo ang kanyang pag-aari o ang kanyang ari-arian o kabuhayan man para lamang ibahagi sa mga dukha. Kaya kung titignan po natin dito, sabi dito, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang
nawala. Yan po kasi ang pinaka-mission ng ating dakilang Panginoon. Hanapin yung mga naliligaw, yung mga nawawala, yung mga nalilihis ng landas para maituwid, maibalik lahat sa Diyos. Dahil tayo pong lahat ay nilinlang ni Satanas na siyang kalaban ng Diyos. Ngayon, kung titignan po natin, simple lang yung mga panlilinlang na ginagawa ni Satanas. Yung mga division natin sa buhay, yung luho, yung mga sikat na artista, yung mga mahahabang mga pelikula, inaagaw lang yung atensyon dahil kapag nakapokus ka doon, paano kung dumating na ang kapanahonan na bumalik ng ating dakilang Panginoon? Nabuo sa isip mo na manunood ako ng pelikula, dapat tapusin ko. Dumating na ang ating dakilang Panginoon. Gusto mo talagang tapusin yun, wala nang kuwag. Hindi ka natatanggapin sa langit dahil wala na sa kakapanood mo yung kabisihan, kaabalahan doon sa mga bagay na walang kwenta na hindi naman mapapakinabangan. Ibinubuhos doon na dapat yung loob natin madala ng mga bagay na yaon. Kaya dito sa Ebanghelyo, tinuturuan tayo ng tamang pamamaraan kung ano ba ang dapat nating ginagawa sa araw-araw. Dapat, sabi nga sa motto natin, love God above all. Ibigin ng Diyos una sa lahat. Pagdilat pa lang ng ating mata, siya na. Sa lahat ng ating ginagawa, siya pa rin. At hanggang sa bago tayo matulog, siya at siya pa rin. Sa makatuwid, hindi tayo madadala ng anumang pandaraya dito sa ibabaw ng sanglibutan. Mga kaabalahan. Pansinin natin, magkaroon ng isang tao ng maliit na problema, pinalalaki. Sa totoo lang po, Diyos ang nagbibigay ng katalinuhan, ng karunungan, ng mga pamamaraan para masolve ang dating sitwasyon. Pero kung nakapokus ka lang sa problema at hindi sa solusyon, walang mangyayari. Kaya po, itong ginawa ni Zaccheo, solusyon para yung kanyang nag-iisang kaluluwa, masecure niya na makasumpong ng kaligtasan. Nabagamat siya'y mayaman na imposible na mapabilang ang mga mayaman sa pinagaharian ng Diyos, pero dahil sa kanyang pagpupusak at hindi niya hinayangan ng isang bagay na mahalaga sa kanya, na walang iba ang kanyang kayamanan, na handang sakripisyo. Kasi po ang pagsunod sa ating dakilang Panginoon, sakripisyo. Para lamang hindi maging kaalaw ang pagsamba ni Zaccheo, ibibigay niya lang yung kalahati ng kanyang mga kayamanan para lamang makatulong sa mga dukha. Nag-input siya ng kayamanan sa langit. At nabuksan din ang pag-iisip ni Zaccheo na nakilala niya si Kristo. Hindi dahil sa kasikatan ni Kristo, kundi ang patawarin siya ng kanyang mga kasalanan. Yun ang pinakamimiti ni Zaccheo. Kaya gumawa siya ng paraan para mapalapit sa ating dakilang Panginoong Jesucristo. Siguro po, hanggang dito na lang ang pagkikibahagi natin sa oras na ito. At salamat po sa Diyos, anuman ang ating mga kahilingan, karaingan, naway ilapit natin yan sa Diyos, hihiling natin na pagkaluban tayo ng sapat na karunungan pamamaraan upang ang lahat ng mga bagay na nandiyan sa ating harapan, malaman natin kung paano natin siya isusolve kasama natin ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Salamat po at mapagpalang hapon sa bawat isa.